Chusero, mga boss, mga pops, welcome back to Archers Alonso Motovlog. Yes, we're now 80,000 subscribers. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon to know more about latest finds that we always offer for you mga Chusero. Correct! Maraming salamat po mga Chusero sa lahat ng mga positive feedback na ibinibigay nyo po sa lahat ng mga vlog na ipinapublish namin dito sa YouTube channel. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas! Tama! So ngayon mga Chusero, pag-uusapan natin ang isa sa mga bagong motorcycle ng Euromotor at ito po ay ang Marvel 125. Yes, so again, hindi siya yung superhero, siya po yung bagong motor ng Mitsubishi. Tama, natuwa ako Marvel 125 kasi di ba lagi tayo nanonood ng Marvel movies. Okay, so ngayon nga po pag-usapan natin ang bagong Marvel 125 na yan in 5, 4, 3, 2, 1. So presyohan na nga natin yung Marvel 125 dito sa Mitsubishi. Ito naman pong underbow na ito ay nagkakahalaga na 49,800. At alam niyo po ba na straight monthly dito mga Chusero? So may tatlong option po kayo. Pwedeng 36 months, 24 months, and 12 months. So umpisa na natin mga impression or describe na natin siya, Walo. Yes, no, initial impression, very sporty. Yes. Isa sa mga pinakapoging underbone na nirelease ni Euromotors this year. So number 1, very sleek matte black. Ang ganda ng headlight niya. And diba? Gusto ko yung design niya. Hindi siya basta-basta plain lang or flat And then sa mga motorcycle enthusiasts natin, masasabi nila na medyo may pagkakahawig siya sa mga other motorcycles. So I'll just let your creativity run wild. Pero so far, very good front, and then the headlight very sporty. And then ano pa siya, no? LED na ang headlight nito. Nice. 100% LED headlight mga Chusero. Nice. And then if you go down further, you'll see the stickers, and then the logo Euromotor, and then Marvel 125. So you'll see it. Ano po siya mga Chusero? Matte black. Yes. Okay, so matte black siya, and then yung lights niya dito, meron siyang daytime light. Okay, kabilaan po tayo. Medyo manipis lang nga siya ng konti. Diba? As compared to the other motorcycles that we've seen. Pero kompleto po siya sa signals and the functions. Yes. So that's something good. Yes, and ang kanyang signal po ay bulb pa. Bulb, okay. Sa baba naman tayo, Walo, no? So syempre telescopic fork din siya, no? And etong brake niya, naka-disc pa to. Okay, that's right. And ano yung tire size niya? Okay, yung tire size niya, alamin natin dito sa harapan. Ang size niya ay 70 by 90 by 17. Okay, mga Chusero, hindi pa siya tubeless. Okay, that's good. Okay, so tandaan lang natin na naka-disc brake pa ang harapan nito. And then sporty rin yung fender niya at medyo close din siya dun sa gulong. So in terms of putik, so medyo salon niya yung putik dito sa aspect na to. So mga Chusero, dun sa mga sanay po na may dalawang brake lever, so I'm not sure if it will be a disadvantage or an advantage for you. Si Marvel 125 po is isa lang po yung brake lever niya at nandito po siya sa may right side. O di ba bagong-bago pa talaga, naka-plastic pa tong panel, di ba Walo? So pag-usapan natin kung ano meron dito. So analog pa siya technically, no? Okay. Pero napakaganda ng design niya. And eto mga Chusero, yung speedometer natin, odometer, and eto rin yung mga indicator for signal. Pag neutral ka at high beam, and eto naman yung fuel gauge, at eto yung ating mga positioning sa mga gear natin. Okay? So technically, 100% maganda ang kanyang panel para dito sa Marvel 125. Okay. And bababa na natin, no? Tuloy na natin. So dito, yung mga switch nila, yung mga button nila, katulad ito, yung high and beam pa rin, meron for the headlight. Yung signal, left and right, yung horn, yung choke. Yan, maganda may choke. Siyempre, pag lumalamig ang ating panahon, di ba? So ngayon, ito ang ating pang headlight.
And at ito yung pang-push start. Nice. So, initial impression, very functional. Nandito lahat yung kailangan natin. Yung font size and the symbols are easy to interpret. So, easy to use. Correct. Now, from an impressive analog display panel, so ito po yung feature niya left and right. So, may pocket siya dito sa left. Kasya po yung buong kamay. So, this is for changes possibly for pockets. And then, meron po nito tayong USB ports. And then, upgraded na rin po yung sa ignition and sa key niya. May seat open po. May lock din. And this is where you can put the keys. And then, there wala po siyang pockets dito. So, if we will go from this side, ang body niya is very slick. I like the edges. Pang aerodynamics talaga. So in terms of riding, on top of the looks of it na medyo sharp, medyo sporty, very good din po siya in terms of speed. So built for speed siya, no? Saan natin yung pinupuan? Okay. Yun. Okay. Technically, di ba, no, kung mapapansin mo, sa ibang mga underbone wala kang mapaglalagyan, pero dito meron. Yun, similar dun sa counterpart niya, yung kamukha niya, wala siya ditong allocation for documents. Dito meron. Oo. So dito nilalagay yung battery, no, but still meron ka pa ring space para dito. Mga papers, diba? And whatnot. So ito ating tank. Ang capacity po nito nasa 4.5 liters. So medyo mababa siya ng konti kumpara dun sa counterpart niya. Yes. Nasa 4.5. Pero decent in terms of the gas na pwedeng mailagay siya. And then, dun sa mga nagbabalak po na dalhin siya for riding, may abang din po siya for top box. So kung gusto niyo po maglagay ng pwedeng lagyan ng mga kapote, helmet, you can also purchase it from Quits Legarda. So pwede po dito yung mga 45 liters top box. Then sa likod, so impressive design din tayo sa tail light natin. Then naka-separate po yung signal lights. Yes. Pero bulb po siya. But the tail light is LED. Nice, that's good. And then meron din siyang separate ilaw para sa plates. That's good. At then compared dun sa others, yung tapalodo niya is medyo malapit sa gulong. So maasahan natin na hindi masyadong matatalsikan yung mga pillion riders natin. Exactly. So that's excellent. So moving on, meron tayong dalawang shock. Okay, so pang mabigatan to. And swing arm siya, syempre. Ito likod natin. Ano ba ang size itong gulong dito sa likod? Okay, let's see nga. 100 by 80, 17. Okay. Ulitin natin, hindi pa siya tubeless mga chusero. Okay? And then ang brake system niya is drum brake. Sa harap is disc brake. Okay, so again sa mga gulong po ninyo, bisita lang po sa Virtuoso. Kalidad po yung tires and libre po yung kabit at marami pang freebies. Exactly. Mura pa yung gulong. Original pa. Ano ulit? Original ang mga gulong doon mga chusero. Okay. Usapang makina na. Ayan daw, usapang makina na. Siyempre, ang kanyang engine type, no? 4-stroke, single cylinder. At ang kanyang displacement nasa 124cc. Fuel system niya, karburador. Ang cooling system naman ay air-cooled. Kaya, ito pa mga chasero, ang transmission niya ay 4-speed. Katulad nga na nabanggit natin kanina sa panel, no? Merong indicator yung speed niya to 1, 2, to 4. So again, this is the usual indicator ng backbone. So ito yung pang speed changes, no? Yes. Okay, that's good. And then makikita niyo rin po na complete din po siya. Kita rin po yung ganda. Yung kadena niya dito, yung chain niya dito. So that's impressive. That's impressive para sa halagang 49,800. Left side impression niya. So kung pupunta tayo dito sa right, so ito po yung itsura niya sa right side. So ito po yung tambucha niya. Impression ko na sa tambucha medyo manipis, no? Medyo manipis, hindi kalakihan pero may heat guard. Correct. May heat guard tayo to protect. Ito po yung itsura nung kanyang tambucho. Okay.
Ganda. Okay to. So yan mga chusero, no, ang mga available colors ng Marvel 125 dito sa E. Rodriguez, Quezon City, itong matte maroon. Diba? Or yung iba tawagin yan red, pero para sa akin maroon yan eh. And tong isa, tong black, syempre. At yung gold. Diba? So yan yung mga available colors dito sa Mitsukoshi E. Rodriguez. Siyempre, hindi matatapos tong content na to without height test. So, bago mo sakyan, so, height test muna tayo habang naka center stand. So, ayan po siya. So, ground clearance niya, very reasonable, average. So, hindi talaga siya, hindi siya sobrang baba, hindi siya sobrang taas. Now, subukan mo na masakyan ngayon. Ang height ko mga chusero, 5'5". Okay. Siyempre, naka-center stand pa. Okay. Tama natin. Yun, no? Medyo nakatingkayad ako. Medyo mataas. Okay. Medyo mataas siya, nakatingkayad ako. Pero, siyempre, abot kung sa abot pa rin. Kaya kung sa kaya. Yun nga lang, medyo tingkayad na talaga ako. Yan. Hindi buong pa ako nakatapak sa ano. Pero siyempre, di ba kung nakastop ka, gaganyan ka rin. Ayan. And then, syempre, sa side na ganyan, so guys, ito yung magiging itsura nyo sa side kapag nakasakay sa Marvel 125. So, punta naman tayo sa harap. Kasi mga channel, minsan tinitingnan din natin yan eh. Oh. Ano kayo? Siyempre, abot ko siya, no? Dahil nakaside ako. Diba? So, nakatungtungin pa ako dito. Diba? Okay. And then, impression naman kapag nakasakay ka. So, is it easier to maneuver? Hindi mo masyadong malaki yung agwat ng height mo dun sa panel? Hindi, as in talagang tama-tama lang para sa akin yan, nakakatuwa dahil yung matic agad eh, medyo malapit sa akin yung panel gauge, kaya madali kong makikita kung ilang ano na ako, gear. Okay. Diba? Then imagine niyo po yung side mirrors niya is dahon, so nandito siya. Dahon? Oo, dahon. Dahon shape. So that's good. So again guys, mukha siya ng mga leading brands natin. Pero again, ang presyo nito ay 49,800 pesos mga chusero, at wala po silang down payment dahil diretsong bayad na po agad yun. Yung unang bayad ninyo for the first month. Yun. At again, dito lang natin siya makukuha sa Mitsukoshi. Bagong labas po. Bisitahin po nila. Tama, mga chusero. Dito na po yan sa E. Rodriguez, Quezon City. And look for Sir Angelo and Ma'am Saida. Alright, and then again, pinangako namin, flip namin to, papakita namin yung mga available colors ng Marvel 125. Okay mga chusero, maraming salamat. Ayan mga chusero, so marvelous po ang Marvel 125. Kaya ganda, kalalabas lang ng Mitsukoshi. Pero again, maganda nga. May parts kaya pag nasira? Oo naman, may mga parts yan dahil po ang Mitsukoshi meron pong service center dito mismo sa kanilang store. Dito lang? Sa lahat ng mga store ng SYM or ng Mitsukoshi, meron pong mga available parts yan mga chusero. At dito sa pinag-uusapan nga natin sa lokasyon na to, sa E. Rodriguez, ang kanila pong operation is from Monday to Sunday from 8:30 to 5:30 p.m. Huwag pong mag-alala, ang lahat ng mga naka-SYM, naka-Euro at mga naka-Keyway, dahil halos lahat po ng mga parts na yan available po dito sa Mitsukoshi. Yes, si Mitsukoshi merong sales, may after sales, at meron din silang advisors dun sa mga hindi kayang magbayad, kailangan ng konting extension sa mga payment. So, very good, very notable, at marami po siyang kalat within the metro. Tama! Yun, kaya so naman, punta na dito sa Mitsukoshi mga chusero at mag-avail na po kayo ng bagong-bagong underbone ng Euromotor, ang Marvel 125.